Good evening po sa inyong lahat. Amen. God is good all the time. Ayan. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, for this night. Lord, we came here, Lord God, for one purpose, to honor you and to glorify you. At the same time, Lord God, ay matuto po ng iyong salita. Marami pong salamat sapagkat hindi ka po nagkukulang sa amin. Marami pong salamat sa patuloy mong pagmamahal. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito. Pagalingin mo ang lahat ng may sakit. Palakasin mo ang lahat ng nanghihina. Gawin mo, Panginoon, ang lahat ng nais mo sa buhay namin. At sa gabing ito, umuwi kaming malakas. At encourage, Lord God, even our spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kumamay ka ng 2 hanggang 3, sabi mo, pinagpala kang lubusan. Ayan. Praise the Lord. Pasensya na po kayo pag gumaganon-ganon ako kasi na-allergy po ako eh. Kasi kasi. Anyway, so, ngayon pong gabing ito, are we ready to hear the word of the Lord? I'll go straight to my message. Alam niyo po, bakit nga ba na ang daming tao sa simbahan ang dali-daling umayaw sa Panginoon? Napapansin niyo po ba yon? Wala yun sa bago ka lang sa church o sa luma ka na, matagal ka na, pero bakit mabilis mawalan ng gana? Andyan na ba kayo? Madaling ma-discourage. Amen? At madaling humanap ng iba. Well, today, we'll uncover 4 truths about what makes the church real. Alright? So, ayan po. 4 truths about what makes the church real. 4 truths of a real church. Ayan. Paano mo ba malalaman kung ang simbahan talaga'y totoong simbahan? Laging sinasabi ito ng ating Daddy Bishop na ang church is not a building. It is the called out ones from darkness to marvelous light. Ang sabi ng Panginoon, tayo ang templo niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang templo ng Diyos. Kaya nga, nung panahon ng pandemic, kahit walang gathering, ay may church pa din. Kasi kung saan nandoon ang anak ng Diyos, nandoon ang church. Sapagkat tayo na ang tahanan ng Panginoon. But of course, mahirap naman pag hiwa-hiwalay tayo at hindi pa naman dumarating ang Panginoon, hindi pa naman rapture. We are called to gather. Amen? Ang sabi sa Hebrews, huwag niyong kaliligtaan ang magsama-sama, mag-gathering. So I believe, merong mga sinabi ang Panginoon kung ano talaga yung church. Not as an individual, but as a whole. Amen? Number 1, the church is not just a place to feel good. Malalaman mo ang isang church ay totoo kasi hindi lang ito place to feel good. If the church is all about feeling good, it's not a church that will last. Amen? Totoo po, ang church is a place of healing. Amen po ba? Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and heavy burden, and I will give you rest." So, ibig sabihin ng church is a place of healing. Also, it's a family. Kaya nga tayo dito, nalagay natin, we honor God, we love people, and we are family. Sabi sa Ephesians 2:19, "You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also member of His household." But listen carefully, sa lahat po ng yan, healing, family, marami rin pong ganyang church. Kahit po sila iglesia ni Kibuloy, iglesia ni Manalo, Matalo, meron din silang ganyan, family din sila. Actually, sa sobrang pamilya nga nila, hindi na sila bumibili sa labas. Sobrang pagkasamahan nila, kung sinong may bigas dyan, doon na sila bumibili. Sobrang pagkapamilya. They honor each other. Pero hindi pala lang yon ang what makes a real church. Amen? Because a church is not only a place where you get what you want.
Amen po ba? If we only come to church to be entertained, to feel good, or to be served, sasabihin ko po sa inyo, when things get hard, you will walk away. If we only come to church to be entertained, para Lord, gumaling ako, paano kung di ka pinagaling ng Diyos? Paano gusto ng Diyos, anak, gusto kong lumapit ka sa akin. Amen? Paano umuwi ka na walang miracle signs and wonders? Because a church is not just a place para sa gusto mo lang. What will happen when things get hard? Kaya marami, pag di nila nakuha yung gusto nila, aalis na. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Ang totoo pong simbahan teaches you to endure. Sabihin mo, endure. A real church teaches you to endure, not just to enjoy. Sabihin mo, endure, not just enjoy. Pag may pagsubok, mananatili ka pa rin. Pag may sakit at karamdaman, amen? Nandyan ka pa din. Hindi lang sa panahon na nanghihingi ka ng himala. Why? Because the church is not a weekend escape. Hindi po ito a place of holiday vacation. A church is a training ground for endurance. Sapagkat pag lumabas na tayo ng simbahan, nasa mundo ang tukso. Ang simbahan ang nag-i-equip sa atin para tayo maging matatag. Real church don't just entertain you with their sounds and music, with their dances, with free breakfast every Sunday morning. A real church doesn't just do that. They don't just entertain you, but they equip you. Somebody say, equip you. Why? Because we don't just build fans of Jesus. Kasi pag fan ka ni Jesus, pasasayahin ka lang niya ng pasasayahin. Diba? Ang nire-raise ni Lord sa church ay yung followers niya na will endure until the end. Sabi sa Matthew, ang maliligtas ay yung mag-i-endure hanggang wakas. Amen. Number 2, ready? The church, the real church is defined by the Spirit and the Word. If the Spirit isn't moving and the Word of God isn't preached in the church is just another social club. Why? Because the church is not about cool programs. Although salamat at may mga Zumba tayo, partiyan ng church. Salamat at may mga outing tayo, di ba? May mga camp tayo. May mga trendy gatherings tayo ng mga youth, mga young adult. But the church is about the Spirit, the Holy Ghost power, and the Word of God and its power and authority. Sabi sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. In 2 Timothy 4:2-4, preach the word, be prepared in season and out of season, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Ang gusto na lang nila, pumunta ng church para magsaya. Kasi nakita ko ang sarili ko sa church, marami rin parang mahilig mag-golf doon. Wow, may nag-golf ba sa atin? Basketball, ayan. Ano pa? Nakita ko yung sarili ko sa church kasi marami doon ang mga kabataan kasing edad ko na mahilig sumayaw. Hindi lang yun ang church. Because church is not a social club. Pag ang church, walang Espiritu ng Diyos na kumikilos at salita ng Panginoon na pinipreach, we just play church.
But if there's spirit and there is word, we become the church. Amen po ba? Alam niyo, parang ganito yan eh. Ano ba yung spirit na sinasabi ni Pastora? Parang pumunta ka sa isang kusina at nakita mo napakagandang oven, napakagandang coffee machine, na pinapangarap mo lang na coffee machine, nakakita ka ng pinaka-latest na fridge, 2 doors, di ba? Tapos ang daming lagayan. Tapos the most expensive power blender. Sobrang saya mo. Pero nung gagamitin mo na, walang power. Walang kuryente. Gets nyo? Pag ang church ay walang Espiritu ng Diyos, para ka nakakita ng mga appliances, pero hindi mo magamit. They look good, they shine. Di ba? Di ba, meron ka bang nakikitang mga, anong tawag mo dyan? Yung mga, pag gusto mo mag-vacation, Airbnb, ang ganda sa Facebook. Pagpunta mo, nabudol ka. Akala ko malaki yung pool. Ano ba naman ito? Yung pala, naka 0.5. Galit na galit ka sa may-ari ng Airbnb. Ba't pa pinupost mo ng ganito? Hindi mo sabihin talaga yung size, di ba? Ewan ko sa inyo kung may nabudol na. Ganon yun eh. Pumunta ka sa church, ang ganda ng building, ang ganda ng mga instrument, pero walang kapangyarihan ng Diyos. The point is ganito. Ang church na walang kapangyarihan ng Diyos at walang salita ng Diyos, puro lang yan, fundraising, big events. Di ba? Pero pag may kapangyarihan ng Panginoon at salita ng Diyos, nababago ka. Sabi mo sa katabi mo, nababago ka. Kapag may salita ng Diyos at Espiritu ng Panginoon, suddenly, pagbukas mo ng oven, wow, makakaluto ka ng baked goods. Pagtingin mo sa coffee machine, makakagawa ka ng coffee. May mana. Paglabas mo, may mana na. You know what I mean? It's like function meets power. Sasabihin natin na church tayo, pero walang miracle signs and wonders. Nag-o-offer tayo ng pagmamahal, pero hindi mo maramdaman na may pagmamahal. Hello? Without the Spirit and the Word of God, parang ang church ay isa lamang decoration. Pero pag may Spirit at salita ng Diyos na tinuturo, hello? Merong demonstration of God's power. Ibig sabihin, merong healing, may miracles, may signs and wonders. Hello? Sinusundan ng mga himala. At may nababagong buhay. Sabi mo, may nababagong buhay. May naaayos na relasyon. Di ba? Imagine mo pumunta ka sa church, pinipreach siyang sabihin, ang magandang pamilya, magandang pag-aasawa, biglang walang power. Di ba? Nagpipreach ng pagpapatawad, pero 10 taon ka na sa church, hindi ka pa rin natututong magpatawad. Hello? Number 3, mabilis lang po. Rebuke and correction are normal in the house of God. Sabi mo, malalaman mo ang totoong church if rebuke and correction are normal in the house of God. The church where correction leads to maturity and rebuke is love in action. Tandaan niyo po, correction is not rejection. Hindi porkit kinorek ka ng leader mo, parang nireject ka na niya. Mahirap walang nagko-correct sa'yo. Kasi mapapahamak ka. Di ba, na-preach natin yan? Yung wise decision, walang nagko-correct sa'yo. Para ka nag-drive sa isang madilim na lugar at di mo alam kung, di ba, kung tatalong ka na sa bangin. Pero pag someone is guiding you, someone is correcting you, makakarating ka sa pupuntahan mo. Tama po ba? Tandaan nyo, correction is not rejection. Correction is God's way of shaping us. In Proverbs 27:6, ang sabi dito, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiply kisses.
Kapag talagang kaibigan mo, sasabihin sa'yo yung totoo. Di ba? Minsan masakit, sabi doon, wound. Mabuwounded ka, pero makakabuti sa'yo. Pero malalaman mo ang hindi totoong kaibigan, hindi totoong church, kapag puro na lang magagandang bagay. Hello? Walang correction. In Proverbs 3:11-12, do not despise the Lord's discipline, because the Lord disciplines those He loves. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Amen po ba? Ang church that only tells you what you wanna hear isn't helping you grow. It's helping you to be stuck. Sino ritong gustong lumago? Diba? Malalaman mo ang totoong church kapag ikaw ay lumalago. At kapag ikaw ay nagpapaayos, tinuturuan ka. Amen po ba? Naalala ko, meron kaming hinire na fitness coach sa bahay. Kaming tatlong magkakapatid, Ate Men, Milky, ako. Nag-sign up kami ng personal trainer sa Jakarta. Magang-maga, nag-exercise kami. Sabi nung coach namin, okay lang yan. Sabi, okay lang ba to? Oh, puro siya okay. Tapos habang nag-exercise kami, kumukuha ko ng tinapay. May pala si Mama Menchu, naghain ng tinapay na may corned beef. Ha? Sabi ko, okay ba to? Okay lang yan. Sige, basta ba tulim? Sabi niya, you're doing great. Ganyan. Si Ate Menme naman, uminom ng kape, may chocolate doon, si Milky may nuts. Sabi, okay ba to? Parang mali ata yung coach na nakuha natin. Saya naman namin, saya namin kasi parang, okay na, babalikin natin bukas. Parang ang kumuha ng fake coach. Di ba? Hindi sinasabi sa'yo yung mali mo. Basta babayaran mo lang siya. Di ba? Weeks go by, parang busy ka lang ng church, pero hindi ka nababago, walang nagko-correct sa'yo. Napamura ka, walang sumita. Ay, so, hindi, okay lang yan, normal lang yan. Di ba? Gets nyo? Pinakamahirap yung walang correction, walang discipline, walang teaching. Kaya ano mangyayari? You will be stuck. Kaya yung coach na hinire namin, isang buwan mahigit nandito si Ate Men, si Milky, hindi kami pumayat. Ang goal pa naman namin, mag-lose at least mga 10 o 20 pounds. Wala din. Kasi mali. Di ba? Ganun yun. Yung mga hindi totoong church, walang rebuke doon, walang correction. Pero ang normal na house of God, yung sasabihan ka ng mali mo. Amen? Bibilinan ka sa mga dapat mong gawin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman magtatampo. Kapag na-correct ka. Ito pa mahirap, magpapa-counsel kayo sa mga pastor nyo. Pero pag nagpa-counsel kayo, sasabihin nyo, sige po, thank you, pastor. Pag uwi mo, hindi naman yung hinahanap kong sagot eh. Hanap ka ulit. Pastor, kasi ganito problema ko, ganyan ka, iba na naman. Tapos iba na naman ang sinabi sa'yo, yung tamang gawin, hindi na naman yung nasa isip mo. Teka, parang mali, hanap naman uli ako. Hanggang sa matagpuan mo yung gusto mong sagot, nakahanap ka na ng fake coach, ayun na. Di ba? Kaya, magpa-counsel kayo, pakinggan nyo yung salita ng Panginoon. Kasi, rebuke and correction is your protection. It's a part of how God help us grow. Tama po ba? Kaya, a church that rebukes and corrects is a real church. Amen? Number 4. Bakit ko sinabing number 4 na? 3 na to, no? Sige, 4. This generation needs spirit, word, and not just hype. Ang totoong church, nare-reach niya yung generation na meron tayo ngayon, hindi lang dahil sa hype. Sapagkat ang generation ngayon ay naghahanap ng church na anong dala-dala?
truth with fire, spirit with substance, and passion with purity. Explain ko po sa inyo yan. Why? Because trends can't save people. Hype cannot transform heart. Only the full gospel of Christ can. Naintindihan nyo? Only the gospel of Jesus Christ can transform lives because it is power of God that brings salvation to everyone who believes, according to Romans 1:16. 1 Thessalonians 1:5, our gospel came to you not simply with words, gets nyo, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. Amen? Ano ibig sabihin ng truth with fire? Ito yan. Yung truth with fire, when truth without fire, it becomes cold, intellectual, or even harsh. Pero yung katotohanan na may apoy ng Diyos, it is burning with love and urgency. Amen po. This is the truth that Jesus carried. Anong ibig sabihin nito? Yung truth with fire, it confronted sin, but is also restored the sinner. Malalaman mo ang totoong church, hindi lang puro rebuke. Kailangan may restoration. When Jesus confronted sinners in the Bible, katulad ng woman caught in adultery, hindi sinabi ng Panginoon na, okay lang yan, gawin mo lang yung gusto mo. Hindi. Hindi niya rin kinondemn yung babaeng na-commit ng adultery. Sabi niya doon, neither did I condemn you. Sabi niya, go and sin no more. Anong ibig sabihin nito? Truth with fire. Yung totoo, isasabihin sa'yo kung anong mali mo. Yung fire, kasama dun yung grace tsaka yung power ni Lord, hindi ka para ipahiya. The church is not to shame us, but to restore us. Ano yung power? Yung fire, truth and fire, yung power. Para ano? Mabuhay ka nang hindi na nagkakasalang muli. Yun yung fire ni Lord. Yung power ni God. God will give you the ability, amen? Beyond your failure, na makayanan mo araw-araw. Kailangan ang church merong truth and may fire. Amen po ba? Why? Because yung truth without love, makakasakit lang. Di ba? Yung sabihan ka ng, pag walang love, pag sinabi sa'yo yung mali mo, di ba mararamdaman, masasaktan ka lang. Pag love without, without truth, deceiving naman. Di ba? Dahil mahal mo, ayaw mo sabihin yung mali niya. Deceiving yon. But truth with love and fire, amen, it transforms. Ephesians 4:15, sabi dito, speaking the truth in love. In John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay, papaliwanag natin ano ibig sabihin ng spirit with substance. What does it mean? The spirit is not just a hype or manifestation. Kasi baka akala mo, porket nagtatatalo, nagsisigaw, ay spirito na ng Diyos yun. Hello? Hindi yun yung parang akala natin yung spirito ng Diyos yung umiikot-ikot lang, natutumba. Hindi po yun. Ang totoong deep work of God ng Holy Spirit is yung nabagong puso. A changed heart, amen? A character that is being built, good character, and a life that is producing fruit. Amen po ba? Kasi yung talagang nabautismohan ng banal na Espiritu, hindi lang nag-speaking tongues yan.
makikita mo yung fruit of the Holy Spirit. Pag walang fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, kasi yun yung bunga ng banal na Espiritu. Meron kang love, may joy, may peace, may temperance, di ba? Long suffering, patience, kindness. Hello? Yun yung spirit with substance. Hindi lang siya, tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos, pero walang power. Walang substance, walang laman. Sabi mo, walang laman. Kasi yung mga mabababaw na espiritu lang, sabi mo, ay, napuspos ako ng banal na espiritu kasi nakakita ako ng, ng anghel. Sabi nga sa Bible, kahit makakita ka ng anghel, kung wala kang pag-ibig, baliwala. Di ba? Hindi yun ang banal na espiritu. The true spirit with substance produces maturity. Lumalago ka. Nagkakaroon ka ng the fruit of the Holy Spirit, yung substance, ibig sabihin yung laman. Hello? Pangalawa, you demonstrate the Spirit of God, the Spirit of God and its power. Kailangan sa church natin, dine-demonstrate natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu eh. Sabi, if you lay your hands on the sick will heal. Be healed. Diba? Katulad sino ba yan? Peter and John. Nung lumakad sila sa templo, punong-puno sila ng banal na Espiritu ng Panginoon. Di lang nila sinasabing sila ay filled with the Spirit o nakakilala sa Panginoon, pero may demonstration, may substance. Sabi mo, substance. May laman. Nung lumalakad sila sa beautiful temple, meron doong may, ang tawag mo doon, pilay. Pilay ba? Yung nasa pilay. Lame. The lame, lumakad yun eh. Pero lame na beggar, humihingi ng limos kay Peter and John. Pero sabi ni Peter and John, silver and coins I have none. Wala kaming none. But such as I give unto thee. Sabi niya, in the name of Jesus, rise up and walk. Amen? At dali-dali, yung yung lame person, tumalon, leap and dance and praise the Lord. Buti na alam ko yung kanta. Yun. Gumaling, nagkaroon ng himala. Ganun yun. Hindi mo lang sinasabi na ikay baptize ng Holy Spirit, kundi may demonstration ng banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi lang empty words, hindi lang empty hype, merong real power na nakapagbabago. Amen? Nakakapag-demonstrate ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga bagay na ang banal na Espiritu lang ang makagagawa. Amen po. Sabi dito, passion with purity. Ito, ano to? Gusto kong explain sa inyo to. Passion with purity becomes performance. Passion without purity becomes performance. But passion rooted in purity brings humility and surrender. Ano po ba yung passion sa Tagalog? Yung passion sa Tagalog ay, ano ba yan? Tama yun, naglalagablab, parang ganyan. Passion, nag-aapoy. Di mapigilan. Ayan. Hello? Yung passion mo, hindi natatapos sa passion lang. Kasi pag passion lang, performance lang yan. Pero mag-passion with purity, amen, magagawa mo yung isang bagay with humbleness, with surrender heart, and genuine. Diba? So ngayon, parang ganito, ang isang Kristiyano na puro passion lang, madaling mawala sa Panginoon. Madaling matukso. Madaling mamatay yung kanyang apoy. Parang isang kandila, sabi ko nga ang tawag doon, yung wick, yung tali ng kandila. Kapag yun ay hindi pure, walang purity, yung tali itim-itim pa, nakapagsindi na ba kayo ng kandila na maitim?
Di ba papatay-patay, minsan biglang namamatay, so wala hindi tumatagal. Kailangan linisin mo yung tali. It's the same thing. Pag passion lang at walang purity, hindi ka tatagal sa Diyos. Hindi ka tatagal sa church. Kailangan pure. Pero once na yung candlelight, yung wick na yon ay pure at malinis, tumatagal siya. Amen po ba? It flames and it leads directly pataas. This is the kind of church na gusto ng Panginoon sa atin. A church that is pure, not just passionate, but passionate with purity. Amen? Not just filled with the Spirit, but Spirit with substance. Amen? This is the kind of church that won't quit. Kasi kapag puro magagandang bagay lang, madali tayong mag-quit. If our church, sa church natin, lalago tayo, we accept rebuke, we accept correction, hindi tayo madaling bumigay. Because naniniwala ko, itong generation na ito, naghahanap sila ng totoong church. Church where the gospel is evident. Because true church is not defined by the building. It's not measured sa ganda ng tugtugan, sa ganda ng lights, o sa dami ng crowd. Ang true church is not measured sa programs o sa dami ng activity. A true church is where the gospel of Christ is alive and evident. Ano yung gospel ng Panginoon? Preach the gospel. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to bring sight to the blind, to set the captives free. Malalaman mo ang totoong church kapag merong nababagong buhay. Hello? Yung mga bandage ng kasalanan lumalaya. Hello? Yung mga bulag, nakakakita, hindi lang physically bulag, kundi spiritually blind. Yung mga bagay na akala mo dati ay tama, tinatama ng Panginoon. So this is the heart of the gospel. This is the heart of the church. Ang totoong church is where the gospel is evident. Huwag natin niyang kakalimutan. Hello? Are you there, church? Sabihin mo sa katabi mo, you are the church. So everywhere you go, you represent Christ. When you go, you represent Jesus sa lahat. Hindi lang pagpupunta ka ng church, unahin mo yung mga mahal mo sa buhay. Bakit hindi mo sila madala sa Lord? Kailangan maging evident si Jesus sa life mo. Unahin mo sa family mo, sa mga anak mo, sa kapatid mo. Hindi na ikaw ang uunawain, ikaw ang uunawa. Hindi na ikaw ang aabot, hindi na ikaw ang aabutin, kundi ikaw na ang aabot. Huwag mo na hintayin na mag-sorry sa'yo, magpatawad ka na. Because the true church, amen? Forgives, mature, amen? Sabi mo sa katabi mo, you are the church. Kaya nagagalak po ako dahil naniniwala ako na may magandang bagay na gagawin ng Panginoon, lalo na po sa church natin. Because I believe hindi isang aksidente na ang pangalan ng church natin is Jesus the Gospel. Because that is the main purpose of why we are called Christians. Because we want the gospel to be evident in our life where Jesus gets all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's all stand up and let's all pray. Lord, thank you.